ayun guys, good evening, 10:22 p.m. So bago ako matulog, gawa mo tayong simpleng application. Gamit natin ang Visual Studio 2022 at saka .NET MAUI. So .NET 8 using MAUI. So ayun, ang gagawin natin application ay simpleng lang naman, is parang mala Instagram na kunwari. Pero syempre yung initial lang na, na UI niya, yung initial na kung ang pinag-i-scroll ng mga posts, mga ganun, mga na-upload na post ng mga users. So, part dito sa video na ito, hihingi tayo ng tulong kay ChatGPT. Wow! Hindi. Pero hihingi tayo ng tulong kay ChatGPT para humingi ng content. Yan. Hindi tayo hihingi ng tulong kay ChatGPT para humingi ng codes. So, content lang ang kailangan natin sa kanya. So, si ChatGPT mag-generate para sa atin ng mga pwede natin ilagay. Parang kung mga post kunwari dun sa gagawin natin yung application. So, mock-up data lang naman. So, yun yung tawag doon, mock-up data. So, ayun. Umpisa natin. So, ito. Visual Studio 2022. So, gawa tayo ng bagong project. Create new project, .NET MAUI app. So, next. Tapos, pangalanan na lang natin na kunwari hirap mag-isip ng pangalan, pero sige, sample insta lang, simpleng insta, yan. Yes, then simpleng insta. So .NET 8 long-term support, so create, yan. Okay, so create siya, mag-create creating project, etc. Then we wait, yan, right? So nakita niyo naman ang theme ng Visual Studio ko. Fan kasi ako ng Cyberpunk. So, madalas ko nilalaro yung Cyberpunk. So, merong theme ng Visual Studio na Cyberpunk. So, actually, marami pa naman ako dito. Pero currently na nakaset is Cyberpunk. So, pwede nyo i-download yung mga iba't ibang themes sa extensions. So, ayun lang naman. Ayun, right. So, usually, ang ginagawa ko pag may mga self-project ako na gawa sa .NET MAUI. So, ano lang naman, kunwari nakahiwalay ang services natin, nakahiwalay ang business models, ang mga UI models, dito sa main project, iba yung mga data transfer objects natin, mga DTO natin. So, nakahiwalay na project yung mga yun, class library, nakahiwalay yung mga services na kailangan natin. Pero dito sa simpleng insta na project natin, ang gagawin lang natin ay ayan, kala ko hindi nagre-record yung mic. So, ang gagawin natin ay simpleng lang naman, simpleng coding lang. So, meron tayong as usual, i-implement natin ng maayos. So, meron tayong view model. So, view model, MVVM pattern pa rin tayo. So, hindi tayo gagamit ng code behinds. Yan. So, meron tayong view model, and then meron din tayong model. Yan. Okay, so, tapos yan, patakboy natin si Android. So, gagamit tayo ng Android emulator. Yan. So, Pixel 6a, Android 14, 8A34. So, start lang natin. And then, again, we wait. So, while waiting, tignan natin ang content ng main page. So, ito ang basic content ng main page. So, meron siyang scroll view, vertical stack layout, meron siyang isang image, label, at saka button. So, yung button na yun, pag click mo, nag-increment lang yung counter. So, sa code behind nyan, yan. So, pagka-click mo, click, count, blah, blah, blah. And count, click. Yan, kung ilang times mo siyang click. And yun. Actually, pwede mo pang i-simplify yan. Pero, syempre, hindi na natin gagawin yan. Alright. So, tanggalin natin yung mga main codes dito dahil hindi naman natin kailangan. So, ang kailangan lang natin dito sa code behind ay ang constructor. So, main page, tsaka initialize component. So, yun lang naman ang kailangan natin. Dito sa main page, yung UI natin. So, hindi natin kailangan to. Right, so gamit lang tayo mamaya na collection view. So doon natin ipapakita doon tayo makakapag-scroll ng mga mock-up datas natin. Yan, right? So you know what,
natin. Yan. So, pa-sample lang. Yan. Tumatakbo na ba yung emulator? Hindi. Don't send. So, mukhang may error si ano. Tingnan natin kung gagana to. Tingin ko parang may sira. So, ang ginagawa ko lang yan, pag kunwari yan, ayaw. So, close ko lang yan. Yan. Reset. Factory reset ko na lang yan. So, itong factory reset, medyo matagal ng konti yung pag-load ng emulator. Yan. So, hintayin natin yan. Okay. So, while waiting, post tayo ng ChatGPT. So, as I've said, ang kailangan lang natin kay ChatGPT ay ang content na kakailangan natin sa ating simpleng Insta app. So, anong unahin natin? So, kailangan natin ng username. So, kailangan natin mag-generate ng random username. So, can we generate 50 unique usernames? Okay, so, mag-generate siya ng 50 unique usernames. Right, so unique. Anyway, ayan, so as you can see, nag-generate siya ng 50 pero may numbers, so hindi natin kailangan yan. Gusto natin separated siya by comma, so para split na lang natin. So can you separate the list with a comma? Yun. Right. Or palitan natin ng type character. Use type character. Pwede namang comma, pero para medyo programmer daw ng konti, gawin na lang natin type. So, copy na lang natin yan. Or, maya. Anyway, gawa tayo ng ating bagong model. So, dyan lang muna yan. Kakailangan natin yan mapaya. So, sa model, class. So, kailangan natin ng bagong class. So, yung model na yun, papangalanan natin ng post details model. So, nag-load na yung ating emulator. So, yan nating public class, post details model, public, UID, ID. Yan. Tapos, ano pa ba? Content. So, ano nga bang content? So, possible na video, possible na picture, diba? Gawa tayo ng separate na class para dito. Yan. Control-Shift-A para mag-add ng bagong item. Or, dito, Control-Shift-Add-C para mag-create ng bagong class. Pero, same thing. Content details model. Yan. So, ano nga bang content? Gawa pa tayo ng bagong folder. So, actually, ito, first time ko palang gagawin. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin dito. So, class, gawa tayo ng content type. And dito, actually ito mga unused usings yung mga yan. So, hindi naman natin kailangan ng mga yan. Ang pwede natin gawin ay remove and sort usings. So, remove, ibig sabihin, i-remove yung mga unused na usings. So, pwedeng right-click and remove and sort usings, and pwede rin shortcut keys. Pindutin nyo lang yung Control-R, G. Yan. Okay. Public enum. So, hindi naman siya class, diba? Kasi enum siya. So, either yung content natin ay picture or video. So, content details natin, public enum, content type. Same na lang din. Yan. Mali. Content type. Yan.
kasi hindi natin kailangan yan. So ang kailangan natin dito ay yung enum na ginawa natin. Pero parang hindi niya makita. Bakit kaya? Simple insta enum, content type enum. Kasi nga pala wala yung content type enum. So yun yung kulang. So quick and refactor. Yan. Okay, so yan na. Binagda niya. Ito lang naman. Quick actions and refactoring. So right click, quick actions and refactorings, or yung control dot, and siya na magdadagdag yung usings natin para ma-reference yung itong enum natin dito sa content details model. Right? So yun. Ano pa nga ba? So content details model, pwede natin lagyan ito ng string siguro, content URL. So wala naman tayong pagkukunan iba, wala naman tayong parang resource, wala naman tayong service, so kailangan lang natin ng URL. So URL yung pagkukunan natin ng mockup data, so mga pictures. So well, for this example lang naman, so pictures ang kailangan natin, so content URL. So mostly ang default lang naman nito ay pani-picture lang, so dagdag na lang natin yan. So yun, content URL, content details model, blah 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 blah. Siguro dagdagan na lang din natin ng ID. So ID na naman, gawa tayo ng paulit-ulit kasi, so gawa tayo ng base class natin, base model. So control RG, so tinanggal natin yung unused usings, and then ID okay, dagdagan na rin natin ng default na values ID. So para hindi na tayo naglalagay niyan sa kada mag-add ng content. Details model, kailangan pa ba natin? Sige, lagyan na natin ng base model. So yung base model natin ay yung content details model base ay yung base model natin. So pagka ano mo nito, meron na rin siyang ID. Pagka kunwari gusto mo na-instantiate, kasama na yung ID doon. Yun. Right, so dito naman, so tanggalin na natin to, post details model, base model. Yan. Okay. Tapos okay na kaya yan. So yun, yan. Dagdagan natin ng content. Ayun pa nga pala, so dagdagan natin ng bagong class ulit. So si users naman, user details model, public, control RG para tanggalin yung mga unused usings, and then base model yung ID, and kailangan natin ng username, possibly first name. I think di naman natin magiging kakailanganin niya. Last name, so tab na siya na nagsasuggest ng niyaanan natin. At saka display picture, so display picture URL. So pwede natin gamitin dito yung URL na type, yan, or yung URI. Pero to simplify, string lang, kasi string lang naman kailangan natin dyan. Right, so meron na tayo neto, content details model, content type, post details model. So yan na. So kailangan natin gawa tayo ng bagong property, kailangan natin ng user details model. So user details, blah 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 blah, and tapos kailangan natin ng content details model. So content details, yan. Ano pa nga, yun natin dito si description. So public string description, okay, it's set public string printed date,
So created date time. Now. Alright. Okay, so ito yung mga basic na kailangan natin para sa ating model. So meron tayong user details model. So dyan natin kakailanganin yung ating username, and then yung display picture, and then sa content. So andito yung mga pictures na pwede mong iswipe. So andito yung mga pictures na in-upload ni user. Tapos sa content details model, so makita nyo dito si list ng contents na URL. So possibly nag-upload siya ng multiple pictures, diba? So yan, so yung content type natin is picture. So pwede rin video, pero sa ngayon picture lang muna yung kailangan natin. So kailangan natin to para kunwari pag magre-render tayo ng UI, ma-distinguish ni kung pwede tayong gumawa ng template. So separate ang template ni picture, separate ang template ni video. So kakailangan natin yan soon. Okay, so dito sa view model, gawa tayo ng panibagong class. So meron tayong main page. So kailangan natin ng main page view model. Yan. Click. As usual, view model base. So bakit kailangan natin ng view model base? Just in case na meron tayong mga repeating codes sa view model, pwede na natin ilagay dito sa view model base, para hindi pa ulit-ulit yung ginagawa natin. So view model base, yan. And one thing nga pala, nakalimutan ko so kailangan natin ng mag-download ng bagong package. So yung package na yan, Community Toolkit. Simple install natin yung 8.22. Accept. Wait. So dito yung updates, so meron siyang meron siyang 2 updates na kailangan. Si controls, Maui controls, saka si Maui controls compatibility 8.0. And dito, okay, so na-install na. May green check na, may installed version na 8.22. And kailangan natin ng toolkit ulit, Maui.core. So hindi tayo pwede mag-install ng 9.03 kasi yung version natin dito kanina sa updates is 8.0 pa lang. So ang kailangan natin ay 8.0.1. So check and install. Although ang kailangan lang naman natin dito is yung MVVM, pero nasama na rin natin to. So ito nga, nagbigay siya ng instruction, si readme. So idagdag daw natin itong code na ito. Pero hindi naman yung buong line na yan. Ito lang naman yung kailangan natin. Idagdag mo to sa Maui.program na yan. Maui.program.cs. So andito siya. Yan, and dito. Yun. Okay. Tapos kailangan din daw niya itong using na yan. So Maui program.cs. Yan. Alright. So okay na yan. Okay, dito sa main page view model, meron akong ginawang snippet. Noon pa, Visual Studio 2017 pa ata o 2019, or hindi ko na matandaan. Tingin ko siguro mga 2017 pa. So yung snippet na yan, yun yung regions. So ang gamit ng regions para mas malinis tignan yung mga codes niya sa isang class. So JREG, yan. Yan, so separated ang fields, services na gamit nyo, properties, commands, yung constructor, overrides, command methods, etc. So ganyan ang itsura niya. Pagkabukas ng view mo, pagkabukas ng codes nyo, ganito ang magiging itsura niya. Diba? Ang linis. So pagka-expand nyo, kung si constructor,
Yan, diba? Ang linis tignan. Okay. So, kailangan natin ngayon ng si view model base natin. So, si view model base, control, click, ayan. And then, observable object. Ayan. So, observable object. Again, may mga unused usings siya. And remove and sort usings. So, yan. Tinanggal niya yung mga unused and iniwan lang yung kailangan. So, yan. Usings. And then, kailangan natin ng observable collection. So, public observable collection. So, ito yung mga collection ng mga posts. So, post details model. Post details. So, yung dami na yan. Kailangan lang natin post. Yan. Ayos na yan. And again, remove and sort usings. Okay. So, nagawa natin yung parang pinaka-base, simpleng base ng class. So, yung, pinaka-basic na kailangan natin. And ito, itong main page view model na ito, hindi mo pa siya magagamit technically sa main page.xaml. Kasi kailangan pa natin i-bind itong main page view model na to sa ating main page. So, paano mo gagawin yan? Meron yung tinatawag na binding context. So, si binding context, yun yung magsasabi kung sino ang magiging context ng page na ito. So, ang gusto natin, ang magiging konteksto na itong page na to ay si main page view model. So, yun yun. So, para magawa mo yun, page binding context. Pero sa ngayon, hindi mo pa matatawag si main page view model. So, ang gagawin mo pa dyan, XMLNS, VM, view model. Ito ang kailangan natin. Ayan. Simpleng install view model. So, ito yung namespace na kailangan natin kasi si main page view model, nandito siya sa loob ng namespace na ito. So, yan. So, yun din yung gagamitin natin na CLR namespace. Tapos, simpleng install view model. So, yun. Tapos, ano nga ba yung data type nitong page nito bukod sa binding context, bukod sa pag-bind ng view model natin sa ating page? Ano nga ba yung data type niya? So, ang data type nitong page na ito is yung buong main page view model type o class pala. So X. So, paano natin gagawin yun? So, kailangan natin i-declare. Actually, hindi naman totally necessary na ilagay yung data type. Ang gamit lang talaga nitong data type na ito is para mas mapadali yung binding. Kumbaga sa compilation, mas madali niyang mahanap yung view model na kailangan natin dito sa main page na yan. So, X data type, mas mabilis pag yung pag-bind niya, parang kumbaga. So, X data type, main page view model. Yan. Alright. Next, so content page binding context. Yan, ibabind na natin si ating main page view model dito sa ating main page. So, kailangan mo lang dyan. Yun. Ayan na. So, nakabind na si main page view model. So, pwede mo na siyang gamitin. So, magagamit na natin siya dito sa ating main page. Right? And, so, ngayon, itetest natin. So, run natin dito sa Pixel 6a, Android 14, API 34. So, run. Ayan, run natin. Yung unang deployment, medyo matagal yan. Okay, so mag-iintay pa tayo dyan. So, while waiting, balik tayo dito sa ating ChatGPT. So, kailangan natin sa ChatGPT nga para humingi ng makapag-generate ng ating backup data natin.
So, ito nga, nag-generate siya humingi tayo ng tulong para mag-generate ng mga unique, 50 unique usernames. So, yan. Copy lang ako. Okay. Ano pa nga ba yung kailangan natin kay ChatGPT bukod sa unique usernames? So, ito na, dito na papasok yung mga ibang content na kailangan na natin na nasa ibang site. So, ano nga ba yung mga yun? So, kailangan natin ng pictures, diba? Kailangan natin ng display pictures ng mga users. So, hindi naman makakapag-generate sa ChatGPT ng mga ganong pictures. Right? So, kailangan lang natin kay ChatGPT i-extract yung mga kailangan natin, i-extract yung mga values na kailangan natin from sa JSON data response nung mga API nung third-party source natin. Okay. So, bakit nga ba hindi lang tayo gumamit ng pang-deserialize ng JSON data? Well, as I've said, dito sa simpleng insta na to, simple lang yung program natin, ay natin ng extra na models. Parang i-leverage lang natin ng konti sa ChatGPT kung ano yung pwede niyang itulong. So, actually, napakadali lang mag-deserialize. Kailangan mo lang si Newtonsoft. Deserialize mo lang yung JSON data. Pwede mo lang gamitin. Right? So, dito naman sa Visual Studio, pagka-paste mo ng JSON data, sabi mo lang, itong data na to, i-convert mo sa class. Ito yun ayan, wala pala. So, may pakita ko mamaya. So, dito, kunin natin for example. Pick some photos. So, dito sa pick some photos, dito pwede ka makakuha ng mga pictures. So, for example, dito, pinaka-basic example ni pick some photos, yan. So, random yan. Nakapag-generate siya ng random na images. Tapos, syempre, hindi naman natin kailangan ng ganun kasi kung makapansin nyo, itong 200 by 300 nagre-redirect siya sa ibang link. So, ang mangyayari niyan, pag ni-run mo yung project, parang isang picture na lang parati yung pinapakita niya. So, hindi natin gusto yung ganun. Ayan. Alright, so, okay. So, tumakbo na yung ating simpleng Insta app. So, sample, pick 4 times na blah 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 blah. So, para makita nyo yung nabalikan natin to mamaya. And so, para makita nyo yung difference dun sa pag-bind ng main page view model. So, ito. Gawa tayo ng simpleng example lang. Gawa tayo ng title. Tagal. Actually, meron akong snippet dyan. Di ba? Diretso na. String, title, string 1. Okay, so ito, convert natin sa lowercase. Ayan. And then yung title, gawin natin main page title or main page view model title. Yan, okay. So, tingnan nyo ito tingnan nyo kung ano mangyayari. Gawa tayo na panibagong view model. So, second view model. Yan. Hindi natin kailangan si view model base dito. Dahil pwede naman natin directly tawagin si observable object. Okay, maganda nga meron na observable object ngayon kasi noong unang panahon, sa Xamarin Forms pa lang, wala pa yung mga toolkits. Yung ginagamit namin nun ay notify properties change.
i-notify property change. Yan. So, kailangan mo pa yan, and then i-implement mo pa yung interface niya, tapos gagawa ka pa ng secondary implementation ng interface para tawagin si property change, etc. etc. Okay, so, dito sa observable object, built-in na si iNotify property change na. So, hindi na natin kailangan implement ng interface, kasi kung titignan mo tong observable object na to, kung ano yung codes niya. So F12 natin yun na, iNotify property change. So implemented na dito sa loob ni observable object ang iNotify property change at yung implementation niya as well. So andito siguro siya, hanapin natin. Set property, ito na pala. Ayun na pala yan. Ay, tapos dito siya ay property change. Yan. So invoke property change, invoke. Yan. So implemented na siya dito sa loob ng observable object. So yan. Okay. So balik tayo. So, kailangan natin ng constructor para kay second view model. So, si Tor tab, yan, gumawa na siya ng constructor. So, kailangan uli natin ng title. So, open na lang natin to. Title, second view model, yan, tapos yung backing field. Alright. So, title, second view model. So, tingnan nyo ito mangyayari ha. So, kako nga, ang nakabind na view model dito sa main page na to ay si main page view model. Okay? So, play natin to. Yan. So, papalitan natin si Hello World. So, ang gusto nating ipakita kay Hello World ay yung title na nilagay natin, main page view model. So, paano yan, di ba? So, paano mo siya ipapakita dito sa UI? Itong value ni title. So, madali lang actually. So, Hello World. Tanggalin natin to. And then, binding. So, yan. Binding title. Ayan. So, nakita nyo main page view model title. Main page view model title. So, yan. So, paano naman kung gusto mong gamitin si second view model? So, paano mo kukunin ito ngayon? Yun nga, ako nga, ang nakabind dito sa main page natin, ang binding context, ang konteksto netong page na to ay si main page view model. Okay, so, ang gagawin natin dito, papalitan natin ng context. Si context, ang magiging context niya ay si second view model. So, second, ayun, di ba? Nagpalit na. So, magiging context na netong page na to ay si second view model. So, kung ano man ang mga properties na nilagay mo dito sa ating view model, yun ang magagamit mo dito sa main page. Right? So, I hope naintindihan yung simpleng explanation ko na yun. So, kung ano man yung mga properties na ginamit mo dito sa main page view model. So, properties, ibig sabihin na yung mga andito. May mga get set na yan yung mga properties na yan. Kung ano man yung mga yun, for example, itong title, kung ano man yung mga andito sa loob ng properties na yan, yun yung mga pwede mong gamitin dito sa sa UI. And kung ano man yung mga commands mo rito, yun yung mga gamit mo sa UI. Okay. Basta kung ano yung mga andito sa loob ni main page view model, bukod sa of course yung mga methods, public, private methods, hindi mo of course mga gamit yan. So ang mga gamit mo lang yung mga properties and commands. Yan.
Okay. So I hope na medyo malinaw sa inyo yun. So, alright. Balik na tayo. Balik tayo dito sa pag-create kuha ng content dito sa Pixam Photos. So, sa Pixam Photos, actually ginagamit ko na to noon pa para makakuha ng mga iba't ibang generated contents or mga random pictures. So, eto, pwede siyang mag-list ng images. So, for example, eto. Ayan, diba? Pretty print. Ayan. Download URL. Ano kaya to? Yun, no? So, ito siya. So, sobrang dami. Hindi naman natin actually kailangan lahat yan. Siguro mga 20 lang naman yun. I think random siya or ano. So, yun lang naman. So, ang gagawin natin dito ay dadali natin tong JSON data na to kay ChatGPT. So, para saan? Pero, yun nga, sabi ko nga kanina, pwede naman tayong mag-deserialize ng JSON. Pero, kako nga, gagamitin lang natin si ChatGPT. Okay, so actually, ito, madali lang naman to. So, may aso. Pagka-copy ko na ito, tapos dito sa class na to, kunwari, gamitin na. So, copy ko yung JSON data na yan, edit, paste special, paste JSON as classes. Yan. So, gumawa na siya automatically ng class. So, pag gumagawa ka ng actual na project, as much as possible, para sa akin, ayoko ng mga extra na classes, ayoko ng mga parang junk na classes para lang sa mockup data. As much as possible, parang nasa list na lang siya. Kasi ito, pag nag-deploy ka na actual application na na-implement ko ng mga services, ito, wala na itong mga ito. Parang extra na lang sila, so kalat na lang talaga sila sa codes mo. So, para sa akin, ayoko na mga ito. Kung para sa inyo, mas okay sa inyo, mag-deserialize, walang problema doon. Nasa sa inyo yan, pero para sa akin, complete junk itong matter. So, ayan. Hindi ko kailangan yan, so delete natin yan. And then, ito nga, ang kailangan natin dito ay yung value ng download URL. So, paano natin kukunin yan? Paano natin hihingiin kay ChatGPT yan, di ba? So, kailangan naka-compress yung natin, JSON data. So, copy natin yan. Punta tayo dito kay kay ChatGPT. Tapos, ito ang sasabihin natin kay ChatGPT. Extract the values in download URL. Download URL traffic and separate them. So, and then by 5 characters. Second din yan. So, nahilo-hilo na yung English ko. So, paste natin dito ngayon yung JSON data. Ngayon, tignan natin kung ano nangyari. Oh, yun, di ba? So, yung extract na niya automatically. So, yan. Kailangan natin yan maya-maya. Actually, hindi na. Gawin na natin ngayon. So, main page view model. Balik tayo dito sa main page view model. Try rate natin. So, dito, gawa tayo ng async task natin. So,
get posts. Actually, itong get post na to dapat to sa services mo, pero para mas magmadali or ano, anyway, pag sa view model naman, populate it. And populate post list missing. Yan. Okay, tapos dito sa constructor natin tawagin itong populate post list async. Ibig sabihin, hindi na siya awaitable. So, current forget na lang siya. Tapos, dito tayo mag-generate ng random content natin. So, ano nga ba yung mga usernames? Ayan. So, copy natin yan. String usernames. Paano? May spaces pa kasi. Linisin nga muna saglit natin to. Ang haba. So, hindi natin kailangan yung may extra space dyan between or before and after ng pipe. So, i-replace lang natin to ng pipe character lang. Ayan. May dot pa. Tanggalin natin yun. So, split. And pipe. Okay, so ni-split niya yung mga usernames using pipes. So, next ay yung mga URLs. So, again, linis lang ulit. Isa lang spaces na po. Space na lang para madali. Ayan, tapos empty. So, may space yan. Ito empty, replace all. Ayan. Pictures. And split. Right. Okay. So, what's next? Right, yung display picture. So, meron pa akong pinagkukunan ng mga pictures, mga random pictures ng mga tao. So, ito, random user.me.photos. So, ladies or gentlemen or yung Lego. Talaga gusto natin ng random. So, dito sa site na to, meron yung API na pwede mong kunin yung list. So, ito siya. API errors request multiple users. So, ito. Check natin. Results 5,000. So, kailangan natin ng 20 lang siguro. Okay. May mga extra siya na details. So, ito yung maganda dito sa random user.me kasi may features ka na, may ID na, may login details, location. So, ito mga mock-updates lang din ni random.user na pwede mong magamit. Actually, nandito na rin yung username tsaka password. So, ito mga, of course, mock-up datas lang. Actually, pwede naman natin din gamitin yan, mga yan. Pero kailangan lang natin yung display picture. So, for example, etong si thumbnail, etong si 35. So, yan siya. Large version. Yan. Okay. Dito, pwede nating i-exclude yung mga data na, or include lang yung mga data na kailangan natin. So, ito yung including or excluding fields. So, ano ba yung mga kailangan lang natin dito? So, kailangan lang natin ng C equals
Since we equals, so kailangan lang natin nung picture. Yan. Alright. Okay, so picture lang naman yung kailangan natin dyan. So, punta ulit tayo dito kay ChatGPT and ipipaste natin dyan. So, kung kailangan natin din sa random user me ay yung large version. This extract dyan yung large values data and separate it with right factor. Then, kung makukuha niya, what? Yung space, replace it with nothing. Replace it. Boom. Okay. Yan. So, meron na tayong random na picture ng tao. So, string display picked, right, and split it again. Okay, so meron na tayong basic na content. So meron tayong username, picture, and display pic. And kailangan pa natin mamaya ng description. Pero tignan muna natin kung pwedeng mangyari dito. Okay, so ngayon magpapopulate tayo ng content. So ito yung mga posts. So gagawa tayo ng $20 lang siguro. Ayan. 20 na posts. So, gagawa tayo ng bagong post details model. ID, yung ID natin, ano na, nakaset na yan. Kung maaalala nyo, yung ID natin, meron ng default na value. So, new GUID. And, details. So, content type, yung content type natin is by default picture, pero hindi na rin natin. So, yan. Picture and URL. Sa ngayon, siguro lagi lang muna tayo ng isa. So, pictures, random tayo. Gawa tayo ng randomized na and then lagyan natin ng seed. Make sure na randomize parate yung i-generate na number. Okay, so pictures are next 0 pictures length -1. Yeah. Okay, so kukuha lang tayo ng random na picture based din sa list natin, ano sa array natin. Created date, time now. Gawa tayo ng random ng text, year, to 24. To 12.
And they are next 1 to 22. Yan. Okay, so I think i-separate natin. Parang i-sort natin. So dito, kailangan natin ng sort. So isa-sort natin yan. Order by descending. Mas mauuna yung latest na pinost. Order by descending. Created date. So ito ang kailangan natin, yung created date. And list. Wala. Content details, created date. Yan. And back to list. Tapos, bakit hindi for each? So, may sagot ako dyan kung bakit hindi for each. So, hindi ako madalas gumagamit ng for each unless may maliit lang na list. So, okay lang. So, bakit hindi for each ang gamit ko? So, ang reason ko dyan, mas mabilis pa rin ang for kasi for each. Try it for yourself. Mag-generate kayo ng siguro mga 100 or 1,000 or siguro 100,000 unique name, i-benchmark nyo, mas mauuna ang for. Okay, tried and tested, tried that before. May project ako nung ganyan noon. I did it once, twice, and yan, still mas mabilis ang for. So yun nga, para dito, so yun, mas nakasanayan ko minsan na mag for instead of for each. So ito nga, pwede namang mag for each, pero yan. Okay, count, blah, post, yan. Okay. So, dito sa content details natin, description, wala pa tayong description, mamaya gawa tayo dyan. Pag-generating natin si ChatGPT ng random na description about nature or I don't know, and content details, ayun na. So tapos na tayo sa content details, user details naman na. So instantiate user details, so meron na tayong ID like what I've said. May default value na yung ID, so username naman yun. Username, randomize na lang din natin. Our next 0 max usernames -1. Okay, ba? Alright, sorry. And usernames, user picture, user display pic, and again random ulit, pero parang ayaw of course kung ano yung baka kasi may isang username tapos magkakaiba yung itsura, diba? So dito and next 0 usernames length -1. Yan, so RI user display pic RI, yan, para hindi magkakaiba yung itsura niya tas iisa yung username. Okay, so meron na tayong display picture.
May pa ba? ID, first name. So, hindi natin kailangan yan. Okay, so may content na tayo. May randomized content na tayo. So, ang next na gagawin natin, pupunta tayo sa nag-UI na. So, deploy. Okay. So, as you notice, nawala na yung value ng title kasi tinanggal natin dito sa constructor natin. And ang tumakbo lang yung public list. Public post list spacing. Tingnan natin. May na-generate nga ba? Tingnan natin. Wala. Sa space ng breakpoint lumayo. Wait nga, itan ko lang ng film, hindi ka nagawa, lumayo nga yung space. Nangyari dyan. Okay, so run ulit. Hindi nag-hit yung breakpoint. Okay. Yung problema pag nag-fire and forget ka, wala kang way, hindi naman sa walang way, pero pag hindi mo binantayan ng in-close ng try and catch, hindi mo malalaman na may error. So, yan. Yan. Na-reach naman yung breakpoint. So, meron ng 20. Ayan. So, may 20 na tayo na contents. Nataisip lang ako, bakit kaya may error? Kaya ba't hindi nag-hit kanina? Baka may error. So, yan na lang natin. Breakpoint. Yan. Para just in case na nag-error, mag-breakpoint siya doon. Okay. Okay, so mukhang okay naman. Tatanggalin na natin itong mga to. Hindi na natin kailangan yan.
Pero parang may code behind pa eh. Yan, no? Stop pa natin. So, linisin natin. Tatanggalin natin yun. Boom, boom. Okay, so run ulit. Pero ito pa, error pa ulit. Kasi tinanggal natin yung code behind and hinahanap niya yung on counter click. Tanggalin na natin lahat. Yan. May ginawa akong tutorial na regarding sa pag-convert ng code behind to BBM. So, pag interested kayo, no rin yan. So, andito rin sa videos ko. Post ko na lang sa description. Ayun o, so nag-hit yung breakpoint sa ano. So, ano nga ba yung breakpoint ito? Ito yung sabi na. Natin, stock trace. Line 72. O, diba? Galing. Napaka-useful. Yung line 72 nandito. Our next usernames length. That's one. Ayun, okay. Naintindihan ko na. O nga pala, kasi nag-generate nga pala tayo ng 15 na usernames. Tapos ang display picture lang natin ay 20. Yun. So, mali to. So, huwag natin gamitin yung length ng usernames. Tayo na lang mag-specify. So, 19. Yan. Yan. Okay na yan. Okay. So, run. Ayan. Kalimutan ko yun, 20 nga, 50 nga pala yung usernames natin, tapos 20 lang yung display pic. So, pag nag-random ka nga, 0 to 50, wala namang 50 si user display pic, diba? So, yun. Yun, okay. So, back to UI. So, ano na maging UI natin dito? So, yun nga, kailangan natin ay collection view. So, meron siyang title doon. So, ayaw natin ng title. Actually, navigation bar. So, hindi natin kailangan yan. So, para i-hide yan, nav bar is invisible. So, set natin false. Shell. Yan. So, nawala na. Tapos, magdadagdag tayo ng collection view. Tapos, gawin natin yung background ay black. Yan, para makatotohanan daw. Tapos, ang item source. So, yung source ng mga item para sa ating collection view ay binding. So, para ma-bind yung ating post property dito sa main page. So, binding post. Yan. Wala pa, di ba? So, collection view, item template. So, ano yung magiging itsura ng mga post na yan. So, dito siya sa gagawin natin siya sa loob ng item template and data template. Yan. Okay. Tapos, yun nga, kailangan natin ng so since sabi ko nga picture lang yung kailangan natin sa ngayon na wala pa tayong mga videos, image lang muna, pero actually pwede tayong gumawa ng yung item template natin. Parang ano siya, magdedepende siya sa kung ano yung gusto mong
pass sa kanya. So kung mara kung picture, ganito yung magiging template niya. Kung video, ganun yung magiging template niya. So selectable, parang ganun. Tapos nakalimutan ko na yung template. Yan, next time na lang yan. Data template, lagyan natin sa loob ng grid, image, source, binding. So ano nga ba yung magiging data type netong data template natin? So bukod pa dun sa data type na nilagyan natin, so kung kanina itong buong page na to, ang data type niya is si main page view model. Pwede rin natin baguhin yung data type sa isang control. So dito sa data template natin, babaguhin natin yung data type niya. So kailangan natin ng text data type. Tapos dito magdadagdag tayo ng model, single insta.model. So ito yung namespace natin. Kung titignan natin yung namespace nitong post details model, so yan, simple insta.model. So same din siya dito. So yung magiging data type natin para dito sa template na to ay si model post details model. So yan, post details model. So binding, ibabind natin yung si content details, content URL 0. Yan. Kita nyo na, di ba? Nandyan na kaagad. Bigyan natin ng height request 400, and then aspect ratio fill. Parang square siya yun. Gawin natin, pahabayin natin ng konti. Lock na to. So nag-load lang pala. Okay. Tapos spacing, so margin, lagyan natin ng konting margin. Margin natin ay so baggy pa rin ang Android graphics bitmap for Android. So ito, kaya kami gumagamit ng separate na library para sa pag-handle ng mga images. Yun yung FF image loading library. Pero sa ngayon, itong si image lang muna. Dito, since isang image lang muna yung gusto natin ipakita. Kaya yan. So yung pinaka first na image lang yung kinuha natin. Pero pag gusto natin ng multiple image, papalitan natin ito ng carousel view para makapag-slide tayo ng left and right. Yun. Okay, so ibang pictures ulit. Right, so gusto natin ngayon ipakita yung display picture. Lagyan natin dito, gamit tayo ng frame with 80, siguro 580. P60 laki 50-50. Yan, okay. And corner radius 25, below and below. And alignment gusto natin nasa top left siya, so
vertical start, horizontal start. Yun. And then margin. Yan. So ang margin natin ay lagyan natin ng 10. Okay, so sa loob ng frame, lagyan natin ng padding. Sa loob ng frame, lagay tayo ng bagong image, tapos source, binding, using details, display picture, and then ang aspect fill. Yan, natsura na. View, ano. Parang iisang mukha lang, ano. Oo nga. Bali tayo sa code. Kasi dito tayo nag-request ng ng random. So dapat dito pala sa loob ng loop. Mali. Ayan, ulit. Ilang oras na tayo? 1 hour and 14 minutes. Okay, so ang next naman ay ang username. So label, text, binding, user details, username. Saan ang username? Ayun, nasa taas. Pixel pirate. Gawin natin text color white. So technically hindi mababasa yan. Attribute, lagay natin bold, font size, laki natin ng konti. Ayan, pwede na yan. Margin ulit, and ano ba yung size ng ano natin? 50, 50, 70, 10. Okay. Nice ba? Hindi lang kita yung ano eh. Actually, pwede mo siyang lagyan ng shadow, pero try natin. Kita. Ayan, diba? Natin 75. Yun. Gusto natin mag-refresh pagka pull to refresh yung tawag din, yung gesture na yan. So pull and then mag-refresh siya. Gagawin natin dyan, dadagdagan natin ng refresh pull. So refresh view. So ito yung control natin na gagamitin natin para magkaroon tayo ng gesture na refresh view.
or para mapagana natin yung refresh view or yung pull to refresh view. Just ko. Pull to refresh. Shit. Haba. Pull to refresh yung tawag doon. So, pagka pull, ayan, magre-refresh na siya. Of course, hindi pa gagana kagad yan kasi may mga code pa tayo na kailangan dyan. So, ang kailangan natin dito sa refresh view ay yung command. Okay, so main page, no command, ano command, ito si iCommand na to, andito sa loob ng system Windows input. So, command, refresh command. Yan. Set. Tapos, command methods. Async task, refresh. Yan. Okay. Tapos, dagdag tayo rito. Avoid commands. So, ayun natin nasa constructor lahat ng mga parang initial setup natin. So, paghiwa-hiwalay natin yung para malinis. Okay, so initial commands na refresh command, price mode, async, relay command, tapos refresh async. Yeah. Okay, so async relay command, refresh async, and then tatawagin lang natin itong si public post list async. And then, okay. So dito hindi tayo mag-fire and forget. So next na kailangan natin is yung SBC. Is basic property dito lagyan natin ito. So meron tayong bagong properties and commands. So yung bagong property natin ay yung SBC and yung refresh command. So ito yung mga pwede natin gamitin na yun nga, na magagamit natin dito sa ating page. So yung command, binding refresh command, SBC is enable refreshing. Okay, so try natin. Dapat ang mangyari dyan pagka execute natin ng pull to refresh, mag-refresh yung content fully. Tingnan natin. Okay, so andun pa rin, umiikot pa rin siya. So ang gagawin natin dyan ay okay. Ayun. Alright. So, yun na. Pull,
refresh, boom. Diba? Ayos. Okay, so next na gagawin natin, kunwari meron tayong follow na button. Hindi natin button, text, follow. Saan siya? Yun. Bakit? Yung alignment, vertical option, start, taas, horizontal, end. Yan. Margin niya, 0, top is 10, yung right ay 10, 0 yung bottom. Yun. Okay, and then ayaw natin ng background, or gusto natin ng background pero pangit yung kulay, palitan natin ng 0712. Okay. Yan. Boop, boop. Okay, so gawin natin kunwari dagdag tayo ng bagong command dito. Add command, follow command. Tapos follow async. So follow command, new async relay, async relay command, follow async. Yan. Okay, so follow command, main page, button. So pagka-click, i-execute niyo yung follow command. So si follow command, lalabas lang tayo ng ano ba to? Wala. Ano ba? Kaya to. Main page alert, display alert. Yan. You are now following. So paano yan? You are now following. Paano natin malalaman kung sino yung kina-follow natin? Ang simpleng sagot lang dyan ay ito. So kailangan natin ng post details model. Tapos ilalagay natin siya dito as a parameter. Setting model. Tapos dollar model, user details, username. Ayan. Tapos pupuntahan natin si wait na rin natin yun para walang squiggly line. Tama ba? O baka may kulang. Take 2 arguments. Kasi wala yung cancel. Okay yan. So, okay daw. Error ba siya? Mukhang error na.
ulitan mo siya. Application. Tama naman. Na. Final. Okay. Ayan. Ano pa? Lagi akong arte. Ayan. Okay. So anyway. So, kulang tayo ng isa pang ano rito. So, ano ba yung type ng ano natin sa command natin? So, post details model. So, yan. So, para may pass nyo yung post details model dito sa follow async method. So, paano, at saka, nga, para may ipasa rin ng maayos dito sa XAML natin, kailangan na natin ng command parameter. So, binding dot. So, ang dot, ibig sabihin lang yan yung buong model na andito sa data template natin. So, yung data template natin, ang data type niya is post details model. So, yun yung dot. Papasa niyan yung post details model sa dot. Async relay command, yung type ng model na yun. And ipapass niya sa follow async, and then ito na yung model. Then you are now following kung sino man yung username na pinalo natin. So testing natin. Tulong daw. Nasa loob nga pala si follow command. So, eto, isa pang tricky parts dito sa sa binding, kasi dito sa follow command, ang data type natin yan, dito sa data template natin ay post details model. So, ibig sabihin lahat ng mga properties, etc. dapat nasa post details model. Kaso wala naman tayong command dito. So, paano natin gagawin yan? Ang command natin, yung follow async natin, yung follow command natin ay andito sa main page view model. Wala siya sa loob ng post details model. So, nasa labas. Ang gagawin lang natin dyan, pinakasimpleng sagot, name this. So, yung name, yung pangalan ng content page, actually lahat ng content pwede mo lagyan ng name. Lahat ng controls pwede mo lagyan ng name. Collection view, grid, bukod sa data type, data template, di ko nga lagyan ng, I think pwede ata. So, pwede lagyan. Actually, lahat pwede mo lagyan ng X name. Yun. So, ang name na itong content page ay this. And para magamit natin, para matawag natin si follow command sa labas nitong data template na to, sa labas nitong data type na to, follow command, magiging source ngayon niya, magiging source ng context niya ay yung sa labas. So, si X reference this. Magre-refer siya sa labas. So, magre-refer siya kay this. Ito, ang this natin ay si main page view model. So, yun yung data type niya. Main page view model. Okay? Parang, kumbaga, this main page view model. Itong main page view model. Itong follow command, magre-refer ako dito kay main page view model. Okay? So, dito kay main page view model, hindi dito kay post details model, kundi dito kay data type main page view model. So yun, okay, so ganun lang siya kadali. At saka kulang pa yan. So, ang kailangan natin dito yung binding context nga pala.
So anyway, idagdag natin yan sa runtime. Click ko niyan, yan. Wala pang mangyayari. Kasi hindi pa nakaset yung hindi pa kumbaga para ba to, yung main page view model, ang value ni binding context ay si main page view model. So kailangan natin yan dito. So binding context, follow command, and ang source and this. So pagka-click natin ngayon yan, ulit natin. Redeploy lang. So, parang hindi nag-reflect yung changes natin. Nagkaroon ng squiggly line doon kanina, kung napansin nyo. So, kung gusto natin i-follow ko na si Pixel Voyage, follow. Ayan, you're now following Pixel Voyage. Dito naman, gusto nating i-follow si Stereo Circuit. Okay, sakto. Follow Stereo Circuit. Yun. Okay. Follow Echo Blade. Follow Echo Blade. You're now following Echo Blade. Okay. So, next. Description naman. Kumari, lagay tayo ng description dito. So, napakadali na lang yan. Ano ba kailangan natin dito? So, balik tayo dito kay ChatGPT. Generate a random generate 20 random short details about body with type character. So yan, diba? Quick way to create a content. So yan, may mga spaces. Of course, ayaw natin tanggalin yung mga spaces sa sentence. So ito lang, specifically find what? Space, pipe, space. So replace it with wala. Replace all, close, mali. Stop. Ayan, find what? And then replace it with pipe character lang. Yun, okay. Tapos update natin sa main page view model. So dagdag tayo ng bagong dito, string description, yun, split. Tapos for random picture, pero 19, then description. Okay, so description. Okay. So para pareho lang sila. Just in case na nagkaroon ng same content. Tapos magkaiba yung description. So dito, we want to make sure na pareho lang yung picture and then yung description. So
So I hope you guys still following. Thank you naman kung hanggang dito umabot kayo sa video nito. Gusto niyo itong video na to, please hit the like button na lang din para sa para sa algorithm ni YouTube, para habang mas maraming like, mas i-refer ni YouTube itong video na ito. Okay, so next na gagawin natin ay yung description. So lagyan natin yung description sa baba. Table, text, binding, content details, description. Boom. Nasa taas yung description. Gusto natin nasa baba siya. So vertical options and point, horizontal start, margin left 10, 0 top, right 0 bottom. Yan. And text color white. Yan. I think okay na. Lagyan din natin ng shadow para madaling basahin. Yun. Tumbas ba yung shadow? Parang hindi. Parang hindi nag-reflect yung shadow. Hindi, meron pala. Meron. So, nakikita ko yung shadows. Yun. Okay, so restart natin. Okay. So, I think okay na. So, ito yung part 1. Ang magiging part 2 natin, pag nag-request kayo, gawa tayo ng yung pwedeng mag-swipe left and right. So, yung carousel view. I-implement natin yung carousel view instead of image. Tapos, gawa tayo ng material fonts for likes, yung heart, and then thumb, gamit ng SVG or PNG. So, gagamitin natin material font. So, maglalagdag tayo ng font dito. And kung paano i-implement ang material font. So, ano ba yung itsura ng material font? So, ganito siya. Pictograms. Fonts and fonts, material design. So, yan. So, pwedeng SVG, pwede mo i-download ng SVG, pero ang gagamitin natin, so instead of SVG, TTF, yung font na mismo. And paano mo i-implement yun? Actually, iba implementation nun. Yun yung magiging second part na itong video. Kung paano implement yung material fonts, and paano implement yung carousel view. Okay, and possibly baka idagdag natin yung video, pero hindi ko maisip kung saan ako pwedeng kumuha ng video content. Ayan. So, yun guys, ito lang muna.
Yung source code nito ipopost ko sa sa GitHub, and free yan. So download nyo na lang, review nyo, baguhin nyo, gamitin nyo. So nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. I-update nyo kung may pangit na code, palitan nyo. So yan, okay lang sa akin, walang problema dun. Alright, so yun lang. And again, I hope magkaroon tayo ng session 2 itong simpleng Insta na app natin. So yun guys, good night, good morning. 6 a.m. na pala. Okay, so bye for now.